Kailanman hindi na pre-predict ang eksaktong oras o petsa ng pagdating ng lindol. Ang paggalaw sa ilalim ng lupa maaaring magaganap sa anumang oras. Gaya na lamang nitong Biyernes, isang normal na araw para sa lahat ng mga residente sa malaking bahagi ng Timog Silangang Mindanao, partikular na sa General Santos City. Ngunit pagsapit ng alas 4:14 ng hapon, biglang pinulaga ng isang malakas na pagyanig. Pangisda ang atong mga hallelujah, Lord Jesus. Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. God, Lord, hallelujah. Ang mga nasa mall ng mga oras na iyon, nagkagulo. Akma namang marami sa mga eskwelahan ang nagsasagawa ng intramurals, kaya't kabilat kanan ng mga aktibidad. Sa Lagaw Gymnasium na General Santos City, ang kasiyahan ng may libo-libong mga estudyante na uwi sa isang malaking bangungot. Isang grupo naman ng mga estudyante mula sa pribadong kolehiyo ang may aktibidad sa convention center sa loob ng mall ang nagkagulo matapos ang malakas na pagyanig. Kita naman sa video ang pagbitak ng mga bubong sa isang pribadong kolehiyo sa J. Catolico Avenue. Marami sa mga sasakyan ang nakaparada ang nadaganan ng mga debris. Hindi lamang sa General Santos City naramdaman ang malakas na pagyanig. Dama rin ito sa mga karatig probinsya. Sa Glan, Sarangani Province, ang romantic beach wedding muntika ng maudlot dahil sa lindol. Jesus! OMG! Nagkagulo rin ang mga estudyante habang nasa isang gym na ito sa bayan ng Glan. Alas 4:14 nito ika-17 ng Nobyembre, isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 6.8 ang yumanig sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang sentro ng lindol matatagpuan may 28 kilometro sa timog kanluran ng Sarangani, Davao Occidental at may tinatayang lalim na 63 kilometro. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, sanhi ng pagyanig ang Cotabato Trench. Nagsabdak yung slab ng Cotabato Trench, yung gumalaw. Pag nakita po ninyo yung mapa natin, nasa earthquake information, ito po yung gumalaw. It's the trench. Cotabato Trench po. Ibig sabihin, ito yung mga sources natin ng lindol sa dagat. Pag nasa lupa, fault po yung tawag natin, yung mga sources natin. So ito is nasa dagat, kaya nga nagtatanong sila kahapon, pwede ba mag-cause ng tsunami? So, naglabas kami ng new tsunami threat nung nilabas namin. So, nang in-update yung data, nakita siya na 6.8 magnitude, hindi naman siya 7.2. Kasi yung earthquake information number 1 is the preliminary pa na natin. Wala pang gaanong mga data na galing sa field station. So, nung in-upgrade na natin, so as of earthquake information number 4 is 6.8 magnitude at ang depth niya is 63 kilometers. Ito yung lalim kung saan yung nag-rupture. Kung nagkaroon ng paggalaw ng mga bato-bato. Gamit ang PHIVOLCS Earthquake Intensity Scale, ang pinakamataas na naiulat, umabot sa Intensity 7 o mapaminsala na. Naramdaman ito sa Glan, Sarangani Province, kaya naman may naitalang pagguho ng mga lupa na humarang sa mga kalsada. Intensity 6 naman ang naramdaman sa General Santos City, Malapatan, Sarangani Province at Coronadal City. As of 8 a.m. nitong Sabado, nakapagtala na ang DOST PHIVOLCS, Philippine Seismic Network, ng mga aftershocks na may kabuuang 58 na may lakas na naglalaro mula sa magnitude 1.4 hanggang magnitude 3.9. Ayon sa officer in charge ng PHIVOLCS Gensan, sa nangyaring malakas na paglindol kahapon at sa mga naging reaksyon ng mga tao, hindi pa rin ito ganap na nauunawaan ng publiko. Yes, kasi nga walang information. Doon tayo nagkakaguan. Kulang pa ng information yung mga tao. Okay, ganito lang yun. Pag may tsunami, ibig sabihin malakas na yung lindol mo. Nag-i-issue kami ng tsunami pag nakita namin na nasa dagat yung epicenter with the magnitude of 6.5 and above. At saka yung lalim niya is 0 or 270 kilometers. Ibig sabihin, pasok siya sa 0 to 70 kilometers, mag-i-issue kami ng tsunami bulletin. So, nakita naman na after na mag-update,
6.8, malalim naman siya. So, after the main shock, sabihin natin 3 to 5 minutes, nandun yung tsunami wave. After naman nun, sabihin natin, mag-antay tayo hanggang 1 oras man lang. Pero dapat pag based sa sinasabi namin na yung paglindol, tsunami-genic yung lindol, 5, sabihin natin to 20 minutes, darating na kaagad yung tsunami wave mo. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, may 541 tao ang naisugod sa iba't ibang ospital sa lungsod. 32 sa kanila ang nakakonfine ngayon sa mga ospital. 3 naman ang nasawi. Mag-asawang nadaganan at babaeng nail technician na nagtatrabaho sa mall na nadaganan rin ng mabibigat na debris. Nananatiling sarado ang mga malalaking mall sa General Santos City dahil sa matinding pinsala. Samantala hanggang sa Martes, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa General Santos City upang bigyang daan ang gagawing inspeksyon. Ito na ang General Santos City ngayon, 1 araw matapos ang tila bangungot ng karamihan. Pilit itong bumabangon at muling kakapit sa pag-asa. Mahalaga ang pagiging handa sa anumang oras para sa mga kaganapang hindi inaasahan.